Hello everyone, this is Edwin once again, your friendly neighborhood para sa mga SSS member, old and new. Ang pag-compute ng pension benefit, ganito, napakadali lang, no? Tuturuan ko kayo para mag-gets nyo. Yung unang formula ay 300 plus 20% of AMSC plus 2% of AMSC minus credited years of service minus 10. Dito, mapapansin nyo sa formula 2, 40% of AMSC, no? Parang lumalabas na dito. Tingnan, binirate down lang sa 1 sa formula A. 20% tapos naging 2%. Kung ito naging mataas yan, lumalampas, pumapatak lang kasi dyan, ginawa ko na more or less mga hindi lalampas ng 0.46 ano or 46%, inano lang nila yan yung binreakdown yung formula B, yung formula C, or which anuhin nating yung pangatlong formula, napakadali lang kapag 10 years na hulugan mo ng 10 years 1,200, hindi ka na naghulog, 1,200 ang iyong matatanggap monthly. For the rest of your life, 2,400 kung 20 plus. Ito ano to, yung pinakamababa to, pinaka-minimum. So, bibigyan ko kayo ng sample at para maunawaan nyo. Yung ano nga pala, yung monthly salary credit, ang nagbibigay talaga niya ng ano yan yung income bracket ay yung SSS. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, schedule of SSS contribution, all self-employed. Self-employed tayo So, dito makikita nyo, palakihin ko muna. Monthly salary credit, yung maximum is 35. Ayan, 35, right? Maximum yan. Yan. Total. Ang magiging mo dyan, contribution mo yan is 5,280. Kung empleyado ka, yung employer mo ay regular SSS, ito. 3,000 pupunta yan sa booster. So, mandatory provident fund, tinatawag nilang booster, 30. So, kung gusto nyong magkaroon ng copy nito, pwede kayo mag-download, punta kayo sa SSS. Okay, ito naman, all voluntary and non-working spouse member. Depende sa category nyo. Ang pinakamaano rin is 5,250, 35 yung maximum. Yung minimum is 5,000, which is 750 yung contribution, effective 2025. Hindi pa nila binabago pagkaalam ko sa 2026. So, ito naman is yung schedule household employer, kasambahay. Yung mga natin, yung maximum 5,280. Dun sa magbabayad nung household employer is 2,000. Ang contribution mo is 1,500. 1,700, sorry, 1,750 yung contribution mo. Tapos yung sa employer is 3,500. Okay? Tapos tingnan natin dito sa employers, ito yung pangkaraniwan, employers and employee, maximum is 5,280. 3,000, 35,000 yung monthly salary credit. Okay? Tapos ito yung land-based mga OFW, 5,250 maximum na yan And ayan, yung below, yung pinaka-minimum sa OFW is 1,200. And then, oops, sorry, dito na tayo. Ayan, voluntary. Ayan, nakita na natin. So, 1,250. Yan yung mga schedule na circular 24009.
Marami yan, pwede nyo i-download sa SSS. Okay? Tandaan nyo yung monthly salary credit at yung ayan yung given na yan, no? Still yung mga income bracket. Alright? So ang pinupunto ko dito over 35,000. Kung malaki yung sahod mo, super laki, mas mataas pa sa 35. Ang maipapasok mo lang talaga na maximum is 5,280 or 5,250. Okay? Maliwanag maliwanag yun. Okay mga idol, nakita nyo yung table, di ba? Ang pinaka-maximum, bibigyan ko ng sample is 35,000. 35,000 pesos. So, let's say this is your magiging AMSC, which is the average monthly salary credit within within 60 months, which is 5 years yan yung kasi ang basehan, 'di ba, yung within the last 5 years kung ang magiging basehan ng computation according to the SSS, right? So 35 40% of 35, ayan, is 14,000. Maliwanag, 'di ba? Unahin muna natin yung madali. 35,000 multiply sa 40%. 14,000. 14,000, right? 14,000. Subukan natin yung formula 3. So, 300 plus 20% ng 35. So, ito, 40% is 14, di ba? De 7,000 yan. Madali. 7,000. Ipa-plus mo pa ngayon yung 2%, itong 2% of AMC. 2% niyan is 700, right? 700. Kung halimbawa, ito yung medyo may pagkaano 2% plus, multiply mo pa yung kasi, multiply yun multiply, nasan ba yung phone? Multiply yan doon sa credited years of service. Kung nakapaghulog ka ng 22 years, dito may konting glitch. Ima-minus pa yung 10. So magiging 12 na lang 'yan, 'di ba? 12. Sana hindi na nila minus. Pero ayun lang yung nasa isip ko. So i-multiply mo ngayon 12. Okay? Multiply natin. 700 multiply sa 12 is 8,400. So ito magiging 8,400. Tama? Pero lumalabas dyan, parang inano lang nila parang breakdown yung 40%. 40% din to, itong ano na to, nagigets nyo yung idea, ito, lumalabas lang na dinagdagan nila lang ng konti. Hindi sila lalampas ng 50%. So, ayan ang magiging pinaka computation mo, 300. Ito 300 plus 7,000 plus 8,400. 300 plus 7,000 plus 8,400 equals, yan, 15,700. 15,700 ang magiging total mo. Which is, yan ang matatanggap mo pag nag-file ka ng pension benefits. Kung edad mo 60 years old or whichever you like, plus 60 plus. Ngayon ang tanong, sulit ba yan? Sulit. Yan na yung pinaka-maximum maximum. Naghulog ka ng, let's say, yan, dito lumalabas na 22 years kang naghulog. Minus pa yung 10. Makukuha mo lang 15,700. So, it's up to you. Ngayon, kung nakapaghulog ka ng malaki, alam mo ba kung ilang years mababawi yan? Kung nakapaghulog ka ng, let's say, tumotal ka, naghulog ka 22, multiply sa 5,200. Okay, merong di ba? 1 million, also mali. 2,550, di ba? Yung credit mo, multiply mo sa ilang years. 240 months, which is naging 1 million. Divide mo ngayon yan sa
sa 15,700 equals 80 months. Divide mo sa 12. Bago mo mabawi yan, 7 years. Nagigets niyo ako? Okay. Yun lang mga idol. No? I hope na kung pag-iisipan nyo to, pag-aaralan nyo mabuti, itong 40 pero ito makukuha mo, yung pinakamataas ako kung anong lumabas sa formula. Thanks for watching again. God bless.